Tiningnan siya ng tao ng masama at sinabing wala siyang alam dahil ang taong yun ay itinuturing na unang henyo ng Legendary Academy sa loob ng 10,000 taon. Ang totoo ay hindi para mag-recruit ng disciple kaya ipinadala ito ng Legendary Academy kundi para hiyain ang Star Cloud Sect. Nagtanong si Ming kung bakit nila gagawin yun gayong hindi naman sila ginagalit ng Star Cloud Sect. Biglang bumaba ang tinig ng tao at sinabing mukhang bagong sali pa lamang si Ming sa Star Cloud Sect dahil hindi nito alam ang kwento. Ang pinuno ng Legendary Academy ay isang babaeng may nakaraan sa kanilang pinuno at bagaman hindi alam kung bakit sila naghiwalay ay nagkaroon ng matinding galit ang babae na umabot pati sa Star Cloud Sect. Nagulat si Ming at nagtanong kung paano nito nalaman ang ganoong kalihim na impormasyon. Tumawa ang tao at sinabing hindi naman ito lihim dahil marami ang nakakaalam nito. Hindi makapaniwala si Ming sa narinig at naisip na talagang napakatindi ng galit ng babae para gawin ito. Tumingin siya sa tao sa plataporma at biglang tumalon paitaas. Ang binata sa plataporma ay nakaupo ng tuwid na nakapikit na tila nagmumuni-muni. Nang dumating si Ming ay hindi ito nagmulat ng mata ni tumayuman at mahinahon lamang na nagtanong kung sino siya at ipakilala ang sarili. Sumagot si Ming na siya ay isang 2-star disciple ng Star Cloud Sect na nagngangalang Yeming at tinanong kung sino naman ang kausap. Ang binata na may makisig na anyo ay kumaway at isang malakas na puwersa ang biglang sumugod ngunit nawala ito nang makarating sa harapan ni Ming dahil may mas malakas na puwersang pumihil dito. Sa pagkakataong ito ay nagmulat ng mata ang binata at tiningnan si Ming at nakangiting sinabing may dahilan na siya upang malaman ito ang kanyang pangalan. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Yun Feng, isang alagad ng Andayang Academy ng Legendary Academy. Sinabi ni Ming na kakilala niya sina Guming Kong at Qing Lian na parehong mula sa Andayang Academy. Nagulat ang binata at sinabing ang dalawang yun ay kanyang mga senior brother sa parehong academy. Ngumiti si Ming at nagtanong kung totoo bang makakasali siya sa Legendary Academy kung matatalo niya ito at tumango si Yun Feng bilang pagsang-ayon. Tinanong din ni Ming kung totoo bang ito ang unang henyo ng Legendary Academy sa loob ng 10,000 taon ngunit tumawa lamang si Yun Feng at sinabing ito ay labis na papuri na hindi siya karapat-dapat. Sinabi ni Ming na sa pinakamababa ay ito ang pinakamalakas sa unang antas ng Dharma Heaven ng Legendary Academy at dahil kada dating lamang niya sa antas ng Martial God ay pareho sila ng kakayahan. Samantala ay nag-uusap-usap na ang mga tao sa ibaba. Noong una ay inakala nilang magpapahiya lamang si Ming sa sarili sa pag-akyat sa plataporma dahil ang mga naunang sumubok ay pawang mga kilalang henyo ng Star Cloud Sect at lahat sila ay nabigo. Ang isang tulad ni Ming na hindi kilala ay paano magtatagumpay. Inakala nilang agad siyang matatalo ngunit hindi nila inaasahang si Yun Feng na karaniwang mapagmataas at walang pakialam sa mga humahamon ay nakipag-usap sa kanya ng ganito katagal at tila pinapahalagahan siya ng walang bahid ng pangmamaliit. Mabilis na kumalat ang balita at maging ang mga pinuno ng iba't ibang puwersa kasama na ang mismong pinuno ng Star Cloud Sect ay nalaman ang nangyayari. Sa itaas ng plataporma ay biglang may lumitaw na mga ulap at sa likod ng mga ito ay may ilang dosenang mga mata na nakatingin sa ibaba at ang mga nagmamay-ari ng mga matang ito ay pawang mga makapangyarihang tao. Hindi pa alam ni Ming ang lahat ng ito dahil mula pa noong umakyat siya sa plataporma ay tahimik na niyang pinapalakas ang Return ng Origin Grade True Force at binuksan ang lahat ng kakayahan ng Ruyi Robe. Alam niyang ang taong nasa harap niya ay isang pambihirang henyo ng Legendary Academy kaya hindi siya nang ahas na maliitin ito at kailangan niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na paraan upang hamunin ito. Ngumiti si Yun Feng at nagtanong kung nais ni Ming ng isang laban ng isip o laban ng lakas. Mahinahong nagtanong si Ming kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Ipinaliwanag ni Yun Feng na sa laban ng lakas ay tunay silang mag-aaway samantalang sa laban ng isip ay maaari silang maglaro ng chess, magpinta o tumugtog ng instrumento at maaaring pumili si Ming ng kahit ano. Nag-isip si Ming at sinabing hindi siya marunong magpinta o tumugtog ngunit may kaunti siyang alam sa chess kaya nais niyang maglaro muna ng chess bago ang laban ng lakas. Nang marinig ito ng mga tao sa ibaba ay marami ang nabahala at may sumigaw na nagtatanong kung nababaliw na ba si Ming. Si Yun Feng ay kilala sa Legendary Academy bilang Chess Emperor at maging ang mga master sa Longevity Realm ay hindi niya matalo kaya bakit niya ito hinahamon sa chess. Hindi pinansin ni Ming ang mga ito at umupo silang dalawa na may chessboard sa pagitan nila. Pinauna ni Ming si Yun Feng at nagpasalamat ito at hindi nagpahuli sa paglalagay ng unang pyesa.
Mabilis na sumunod si Ming at pareho silang mabilis kumilos at sa isang kisap mata ay may ilang dosenang pyesa na sa board. Pagkatapos nito ay unti-unti silang bumagal. Naramdaman ni Yunfeng ang malakas na katalinuhan ni Ming at nakangiting nagtanong kung nag-aral din ba ito ng Taiyi Divine Calculation. Sumagot si Ming na alam niyang ang Taiyi Divine Calculation ay pangunahing aralin sa Legendary Academy at tinanong kung anong antas na ang narating ni Yunfeng. Nakangiting sinabi ni Yunfeng na hindi maganda ang kanyang pangunawa kaya nasa 9-element calculation formation lamang siya. Sinabi ni Ming na ang 9-element calculation formation ay sukdulan na at bakit nito nasabing hindi maganda ang pangunawa nito. Nagtanong si Yunfeng kung hindi ba alam ni Ming na may 10-element calculation formation pa sa itaas ng 9-element calculation formation. Tumawa si Ming at sinabing ang kanyang 10-element calculation formation ay hindi mula sa Taiyi Divine Calculation kundi mula sa Chaos Calculation Method. Nagulat si Yunfeng at nagtanong kung ilang bahagi na ang napag-aralan ni Ming. Sumagot si Ming na isang bahagi pa lamang. Tumawa si Yunfeng at sinabing siya ay nakapag-aral ng 3 bahagi. Kinilala ni Ming na ang 3 bahagi ay nangangahulugang nasa ikalawang antas na ng Chaos Calculation Method si Yunfeng. Sumagot si Yunfeng na kulang ang kanyang pangunawa kaya hindi niya kayang abutin ang ikatlong antas. Naglagay si Ming ng isa pang pyesa at sinabing ang kanyang pangunawa ay hindi rin gaanong mataas at isang antas lamang ang mas mataas sa kanya. Bahagyang nanginig ang kamay ni Yunfeng sa paglalagay ng pyesa at tumingin siya kay Ming at nagtanong kung paano nito naabot ang ikatlong antas ng Chaos Calculation Method. Sumagot si Ming na ito ay dahil lamang sa pangunawa at ang hindi sinasabing kahulugan nito ay ang pangunawa ni Yunfeng ay hindi sapat kaya walang saysay na magtanong pa. Sinabi ni Yunfeng na kahanga-hanga ito at bagaman sinabi niyang kahanga-hanga ay lalo pang naging mabangis ang kanyang paglalaro kaya napilitan si Ming na buong lakas na dumpensa. Sa kalagitnaan ng laro ay natanto ni Ming na mahihirapan siyang manalo. Ngunit bigla niyang naalala ang kanyang paglalaro kay Han Jiuyin noon. Sa pagkalkula ay hindi siya mas mababa kay Han Jiuyin ngunit natalo pa rin siya dahil sa kakulangan ng momentum at antas ng pag-iisip. Nang maisip ito ay biglang nagbago ang kanyang estilo ng paglalaro na naging katulad ng banayad na ulan na tahimik na bumababad sa lupa walang bahid ng agresyon. Nakangiting sinabi ni Yunfeng na tila sumusuko na si Ming dahil ang paglalaro ng chess ay tulad ng pakikipaglaban at ang pag-aalinlangan ay magdudulot ng pagkatalo. Ngumiti lamang si Ming at hindi sumagot. Pagkaraan ng 10 hakbang ay hindi na nakangiti si Yunfeng dahil naramdaman niyang may isang di nakikitang puwersa na pumipigil sa kanyang paglalaro at bagaman perpekto ang kanyang pagkalkula ay hindi niya malaman kung saan siya nagkakamali. Pagkaraan ng isa pang 10 hakbang ay pinagpapawisan na ang kanyang noo at naging seryoso ang kanyang ekspresyon at mas mahabang panahon ang kanyang ginugol bago maglagay ng pyesa. Sa isang ulap ay nakaupo ang 2 tao, isang napakagandang dalaga at isang nakangiting lalaking nasa katamtamang edad. Ang tindig ng lalaki ay hindi mas mababa sa Human Emperor at nakangiti niyang tinanong ang dalaga na tinawag niyang Weiwei kung sa palagay nito ay mananalo si Ming. Ang dalaga ay ang babaeng nagpunta sa Martial God Valley ng Tianyuan Continent, ang anak ng pinuno ng Star Cloud Sect. Ang lalaking nasa katamtamang edad ay walang iba kundi ang pinuno ng Star Cloud Sect. Bahagyang suminghal ang dalaga at sinabing isang hangal si Ming dahil ang mga alagad ng Legendary Academy ang pinakamahusay sa pagkalkula ngunit hinamon pa rin niya ito sa chess. Ngumiti ang lalaki at sinabing hindi ito tiyak dahil maaaring may tiwala si Ming na matalo si Yunfeng. Nagnguso ang dalaga at sinabing si Yunfeng ay alagad ng babaeng iyon na ipinadala upang hiyain ng Star Cloud Sect. Mahinahong sinabi ng lalaki na hayaan na lamang ito at nang tanungin ng dalaga kung bakit ganoon na lamang ang pagpapalampas nito ay bumuntong hininga ito at sinabing may pagkakautang ito sa babae. Nagtanong ang dalaga kung paano na ang dangal ng Star Cloud Sect kung hindi manalo si Ming. Ngunit nagtatakang sinabi ng lalaki na kanina ay tinawag nitong hangal si Ming at ngayon ay umaasa naman ito sa kanya. Mariing sinabi ng dalaga na hindi siya umaasa at isang hangal pa rin si Ming. Ngunit tinanong siya ng kanyang ama kung hindi ba dahil dito ay bakit siya nagpunta sa Tianyuan Continent at sumunod kay Ming ng ganito katagal at ang isang anak ng pinuno ng Star Cloud Sect ay nagpakababa bilang isang lingkod lamang. Sa pagkairita ay nagtanong ang dalaga kung paano nito nalaman at kung si Yunyi ba ang nagsabi. Sumagot ang kanyang ama na marami siyang alam, ngunit bigla itong napatingin at sinabing natalo si Yunfeng.
Tunay ngang natalo si Yun Feng at bagaman kaya pa niyang lumaban ng ilang dosenang hakbang ay wala nang saysay ito kaya minabuti niyang sumuko. Itinulak niya ang chessboard at mahinahong sinabing natalo siya. Nagpakumbaba si Ming at sinabing hindi naman talaga siya mas mahusay at sinwerte lamang dahil kamakailan ay may nakalaban siya sa chess na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Sinabi ni Yun Feng na anuman ang dahilan ay natalo pa rin siya ngunit hindi siya kontento at nais niyang makipaglaban ng tunay. Pumayag si Ming at sinabing handa siyang makipaglaban sa anumang paraan. Bagaman nanalo siya sa chess ay may matinding pagnanais si Ming na makipaglaban dito. Noong nakaraan ay natalo niya si Gu Mingkong ng Undying Academy ngunit napakalaki ng agwat ng kanilang kakayahan kaya nakaramdam siya ng kalungkutan na dulot ng pagiging masyadong malakas. Matagal na niyang nais makahanap ng kalaban na sapat ang lakas upang makipagsabayan sa kanya sa parehong antas at kahit matalo siya ay hindi siya manghihinayang. Ngumiti si Yun Feng at sinabing siya ay mula sa Immortal Path at nagsasanay ng Immortal Martial Arts. Dahil nabasa na ni Ming ang 24 na sibilisasyon ay alam niyang ang Immortal Martial Arts ay isang sangay ng Immortal Path, isang martial arts na binuo mula sa pundasyon ng Immortal Path na kakaiba kumpara sa martial arts ng Tianyuan Continent. Sinabi ni Ming na siya ay nagsasanay ng martial arts at nais niyang masaksihan ang Immortal Martial Arts at magalang siyang yumuko gamit ang paggalang ng mga mandirigma. Gumanti si Yun Feng ng paggalang at sinabing bagaman siya ay mula sa Immortal Martial Arts ay palagi niyang nararamdamang napakaliit ng sakop nito at masyadong nakakulong sa Immortal Path kaya 10 taon na ang nakararaan ay naglakbay siya sa Tianyuan Continent at maraming natutunan. Sa sandaling ito ay nais niyang gumamit lamang ng purong martial arts upang makipaglaban kay Ming nang walang halong anuman. Tumawa ng malakas si Ming at sinabing ito mismo ang kanyang nais at inanyayahan niya itong magsimula. Sa sumunod na sandali ay sabay na kumilos ang dalawa, ang isa ay gumamit ng suntok at ang isa ay gumamit ng palad. Hindi ginamit ni Ming ang Returning Origin Great True Force ni ang Ruyi Robe kundi purong martial arts lamang na kanyang natutunan sa buong buhay niya at buong pusong nakipaglaban. Sa paningin ng mga tagalabas ay tila ordinaryo at walang espesyal ang kanilang mga galaw, hindi gaanong mabilis ang kilos at hindi rin gaanong kalakas ang bawat suntok at palad. Ngunit sa kabila nito ay seryoso at puno ng determinasyon ang kanilang mga ekspresyon na tila pareho silang humaharap sa pinakamabigat na kalaban sa kanilang buhay at hindi nangangahas na magpakampante kahit sandali. Mula sa ulap ay pinuri ng pinuno ng Star Cloud Sect ang kanilang mga suntok at palad. Sinabi ng dalaga na bihira lamang pumuri ang kanyang ama. Nakangiting sinabi ng pinuno na ang kinabukasan ng martial arts ay maaaring magsimula sa dalawang batang ito at mabuti na lamang at si Yeming ay isa ng alagad ng Star Cloud Sect. Mabilis na gumalaw ang mga mata ng dalaga at sinabing noong una ay nagpahayag siya na kung sino man ang makakatalo kay Yun Feng ay tatanggapin niya bilang alagad at tinanong kung totoo ba ito. Sumagot ang pinuno na siyempre ay totoo ito dahil kung matatalo ng isang tao si Yun Feng ay nangangahulugang mas mataas ang kanyang talento. Noong tinanggap ng babaeng yun si Yun Feng bilang alagad ay naroon din siya at palagi niyang pinagsisisihang nahuli siya ng bahagya. Ngayon na matatanggap niya si Yeming ay itinuturing niya itong kabayaran ng langit at napakasaya niya. Pinagmasdan ng dalaga ang dalawa at sinabing pareho sila ng lakas at ayaw nilang magpatayan kaya mahirap matukoy kung sino ang mananalo. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang pangungusap ay parehong umatras sina Yeming at Yun Feng ng isang hakbang. Nagtinginan sila sa isa't isa at sabay na yumuko at sabay na nagpasalamat. Pagkatapos ay nagkatinginan sila at ngumiti at sa kanilang mga puso ay nagkaroon sila ng paggalang sa isa't isa. Sinabi ni Yun Feng na sa laban ng lakas ay tabla sila ngunit dahil nanalo si Ming sa laban ng isip ay si Ming ang nagwagi sa kabuuan at bukas palad niyang inamin ang kanyang pagkatalo. Nagpakumbaba si Ming at sinabing pinalampas lamang ito ni Yun Feng dahil kung nagpatayan sila ay hindi siya siguradong mananalo. Tumawa si Yun Feng at sinabing huwag nang magpanggap pa si Ming dahil sa buong buhay niya ay wala pa siyang iginagalang na tao at si Ming ang una. Nais niyang maging sinumpaang kapatid si Ming at tinanong kung pumapayag ito. Hindi gaanong naniniwala si Ming sa mga sinumpaang kapatiran dahil sa karanasan ng kanyang ama na si Ye Zhui at Wu Shihao na naging sinumpaang kapatid ngunit nauwi sa pagtataksil. Ngunit talagang nagustuhan niya si Yun Feng kaya walang pag-aatubili siyang pumayag at sinabing ito ay isang karangalan para sa kanya. Walang pakialam ang dalawa sa mga tao sa paligid at hindi na sila nagsunog pa ng insenso, direkta silang lumuhod at naging sinumpaang kapatid.
Mas matanda si Ming ng kalahating taon kaya siya ang nakatatandang kapatid at si Yunfeng na mas bata ng kalahating taon ang nakababatang kapatid. Matapos ihambing ang kanilang edad ay yumuko si Yunfeng kay Ming at tinawag itong kuya. Tinulungan siya ni Ming na makatayo at nakangiting tinawag siyang kapatid. Ang mga tao sa ibaba ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita dahil nag-aaway pa ang dalawa kanina at ngayon ay bigla na lamang naging magkapatid. Sa ulap ay tila mas naging masaya ang pinuno ng Star Cloud Sect at sinabi sa kanyang anak na bumaba na sila upang makilala ang binatang ito. Nang akmang aalis na si Ming kasama si Yunfeng upang magsaya sa pag-inom ay biglang may isang alagad ng Star Cloud Sect na tumalon sa plataporma at nakangiting sinabi kay Ming na ipinapatawag sila ng pinuno. Hinawakan ni Yunfeng ang kamay ni Ming at sinabing tapos na ang kanyang gawain dito at kailangan na niyang bumalik sa Legendary Academy upang magulat sa kanyang guro. Kapag may oras na si Ming ay pumunta na lamang ito sa academy upang mag-report dahil mula ngayon ay hindi lamang sila magkapatid kundi magiging magkapareho pa silang disciple. Pumayag si Ming at sinabing mauuna na ito at susunod siya agad. Tumango si Yunfeng at umalis at sa isang pagtalon paitaas ay naglaho na ito gamit ang isang mahiwagang escape arts. Sumunod si Ming sa tao patungo sa Star Cloud Mansion at pumasok sa isang bulwagan. Sa loob ay nakaupo ang isang lalaking nasa katamtamang edad at sa kanyang tabi ay isang dalaga. Ang tindig ng lalaki ay kahanga-hanga at sa pakiramdam ni Ming ay mas mataas pa ito kaysa kay Di Xiong at hindi mas mababa sa kasalukuyang tatlong emperador. Ang dalaga naman ay ubod ng ganda at ang kanyang karisma ay mas mataas kaysa sa sinumang babaeng nakilala ni Ming. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay pakiramdam ni Ming ay pamilyar ang dalaga na tila nakita na niya ito noon. Hindi na niya ito pinag-isipan pa at pagpasok sa bulwagan ay agad siyang yumuko at binati ang pinuno at sinabing siya ay si Yeming na nagbibigay galang. Ang lalaki ay ang pinuno ng Star Cloud Sect na kanina ay pinagmamasdan si Ming mula sa itaas at lubos na nasiyahan sa kanya. Nakangiting sinabi nitong hindi na kailangan ng labis na paggalang at pinatayo siya. Tumayo si Ming at magalang na nanatiling nakatayo. Tinanong ng pinuno ng Star Cloud Sect kung saan siya nagmula at kung sino ang kanyang master. Sumagot si Ming na siya ay mula sa Tianyuan Continent at isang tagapagmana ng Immortal Temple at kasalukuyang sumali sa Martial God Valley. Lalong nasiyahan ang pinuno at sinabing ang Martial God Valley ay itinatag mismo ng Star Cloud Sect kaya hindi na itinuturing na tagalabas si Ming. Ang Immortal Temple ay may kaunting reputasyon ngunit hamina na sa mga nakaraang taon. Sinabi ng pinuno na mayroon siyang pahayag na kung sino man ang makakatalo kay Yunfeng ay tatanggapin niya bilang disciple at nagtanong kung mayroon na bang master si Ming at kung nais ba nitong maging disciple niya. Sumagot si Ming na mayroon siyang master noon ngunit pinatay ito ng iba at ang maging disciple ng pinuno ay isang malaking karangalan na buong puso niyang tinatanggap at agad siyang yumuko upang isagawa ang seremonya ng pagiging disciple. Matapos ang kanyang pagyuko ay tumawa ng malakas ang pinuno at sinabi sa dalaga na oras na upang magkakilala sila. Bahagyang suminghal ang dalaga at nagtanong kung siya nga ba si Yeming at magalang na kinumpirma ito ni Ming. Nang tanungin siya nito kung alam ba niya kung sino ito ay sumagot si Ming na hindi. Nagnguso ang dalaga at sinabing siya ang babaeng nais nitong pakasalan ng anak ng pinuno ng Star Cloud Sect ngunit mula ngayon ay maaari na siyang tawagin ni Ming bilang senior sister. Nagulat si Ming at naisip na napakabata pa nito upang tawagin niyang senior sister ngunit sa harap ng pinuno ay hindi niya ito sinabi at sa halip ay masunurin na tinawag itong senior sister. Nakangiting sinabi ng dalaga na dahil tinawag na siya nitong senior sister ay maaari ba siyang humingi ng maliit na pabor. Maingat na nagtanong si Ming kung ano ang utos nito. Mahinahong sinabi ng dalaga na may isang taong nanakit sa kanya at nais niyang patayin ito ni Ming. Nagulat si Ming at nagtanong kung sino ang taong yon at kung paano ito nanakit sa kanya. Sinabi ng dalaga na hindi na niya kailangang malaman yun at ang mahalaga ay patayin lamang niya ito at ang taong yun ay nasa timog ng Star Cloud Street at may-ari ng isang inn na nagngangalang Jin Gaosheng. Tumango si Ming at sinabing pupuntahan niya ito at papatayin at agad siyang tumalikod at umalis. Nang makalabas na si Ming ng bulwagan ay sinabi ng pinuno sa kanyang anak na pinapahirapan lamang nito si Ming dahil si Jin Gaosheng ay nasa ikatlong antas ng Longevity Realm at tiyak na mahihirapan nito. Nagnguso ang dalaga at sinabing iyon ang kabayaran sa pagiging masungit nito sa kanya noon. Lumabas si Ming ng Star Cloud Mansion at diretsyong nagtungo sa inn at sa ilang sandali lamang ay narating niya ito. Ang inn ay may magandang negosyo at maraming taong nagdaraan.
Pagpasok niya ay agad niyang tinanong kung sino si Jin Gaosheng. Isang matabang lalaking nasa katamtamang edad ang lumabas at nakangiting nagtanong kung may kakilala ba itong nagrekomenda sa kanya at kung nais ba niyang manatili sa inn. Malamig na sinabi ni Ming na hindi siya narito upang manatili kundi upang patayin ito. Nagulat si Jin Gaosheng at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may kakaibang ekspresyon. Sa kanyang paningin ay isa lamang maliit na tao si Ming sa antas ng Dharma Heaven ngunit nais nitong patayin siya na isang master sa Longevity Realm at nagtaka siya kung nababaliw na ba ito. Bigla siyang tumawa at malamig na tiningnan si Ming at nagtanong kung bakit siya papatayin nito at kung may alitan ba sila. Sumagot si Ming na wala. Nagtanong muli si Jin Gaosheng kung may sama ng loob ba ito sa kanya at sumagot si Ming na wala rin at mahina kong sinabing may nag-utos lamang sa kanya na patayin ito. Nang tanungin kung sino ay sinabi ni Ming na ang anak ng pinuno ng Star Cloud Sect. Biglang nagbago ang mukha ni Jin Gaosheng at sinabing imposible yun dahil nakita niyang lumaki ang dalaga at hindi ito mag-uutos na patayin siya at kahit nagawin man ito ay hindi isang tulad ni Ming ang ipapadala nito. Mula sa kanyang narinig ay naunawaan ni Ming ang relasyon nito sa anak ng pinuno na sila ay magkakilala at may mabuting samahan. Dagdag pa rito ay isang master sa Longevity Realm ang taong ito kaya napag-isip-isip niyang niloloko lamang siya ng dalaga at ipinadala siya rito upang mapahiya. Bumuntong hininga si Ming at sinabing wala talaga siyang kakayahang patayin ito at ang tunay na dahilan kung bakit siya ipinadala ay upang turuan lamang siya nito ng leksyon. Tumawa ng malakas si Jin Gaosheng at sinabing karapat-dapat lamang naparusahan si Ming dahil sinaktan niya ang damdamin ng dalaga at bigla niya itong sinampal. Umilag si Ming kaya sa balikat ito tumama at siya ay pinalipad. Pagbagsak niya ay may lumabas na dugo sa kanyang bibig ngunit bahagya lamang siyang nasaktan. Nagulat si Jin Gaosheng at sinabing hindi siya gaanong nasaktan at kinilala ang katigasan ng kanyang katawan. Nang muli siyang aatake ay biglang namanhid ang kanyang braso at hindi na niya ito maigalaw. Nagbago ang kanyang mukha at nagtanong kung may lason ba sa balikat ni Ming. Mahina kong sinabi ni Ming na ito ay isang kakaibang lason na kayang pumatay ng master sa Longevity Realm at kung hindi ito magamot sa loob ng kalahating minuto ay tiyak na mamamatay ito. Galit na sinabi ni Jin Gaosheng na napakatapang nito at tumalon upang hulihin si Ming ngunit sa kalagitnaan ng pagtalon ay bigla siyang bumagsak sa lupa at labis na nasaktan. Malamig na sinabi ni Ming na malapit na itong mamatay at maaari na siyang bumalik upang magulat at tumalikod siya upang umalis. Ngunit biglang lumitaw ang dalaga sa loob ng inn at hindi alam kung kailan ito dumating. Tiningnan niya si Jin Gaosheng at inutusan si Ming na gamutin ito. Hindi nagtanong si Ming kung bakit at agad na ibinigay ang lunas at tahimik na tumayo sa isang tabi. Masama ang loob ng dalaga dahil ang plano niyang parusahan si Ming sa tulong ni Jin Gaosheng ay nauwi sa pagkakaparusahan ni Jin Gaosheng at napilitan pa siyang magpakita na lalong nagpahiya sa kanya. Mahina kong nagtanong si Ming kung may iba pa itong utos at nagngangalit ang dalaga at sinabing tila natutuwa ito. Nagkunwaring naguluhan si Ming at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito at sinabing hindi niya nauunawaan. Galit na galit ang dalaga at sinabing umalis na ito. Tumalikod si Ming at naglakad palabas at mabilis siyang umalis gamit ang kanyang escape arts kaya sa isang iglap ay nawala na siya. Nang mawala na ang laso ni Jin Gaosheng ay bigla itong tumawa ng malakas ngunit masama siyang tiningnan ng dalaga at sinabing dapat ay hinayaan na lamang siya nitong mamatay sa lason. Agad na tumigil si Jin Gaosheng sa pagtawa at nagtanong kung nais ng dalaga na turuan niya ng leksyon si Ming. Umiling ang dalaga at sinabing siya na ang bahala at galit siyang umalis. Paglabas ng inn ay bumalik si Ming sa Star Cloud Mansion. Dahil tinanggap na siya ng pinuno bilang disciple ay inaasahan niyang may sasabihin pa ito. At gaya ng inaasahan ay pagbalik niya ay binigyan siya ng pinuno ng isang maliit na metal na singsing na tinatawag na universe ring na may napakalaking espasyo sa loob na maaaring gamitin sa pag-iimbak ng mga bagay at ito rin ay isang sandata na may katamtamang lakas. Tinanggap ni Ming ang universe ring at nagpasalamat, nakita niyang maraming bagay sa loob nito at napakarami ng bilang. Ipinaliwanag ng pinuno na ang universe ring ay ginamit niya noong bata pa siya at ang mga bagay sa loob ay kanyang mga nakolekta noon at lahat ay ibinigay na niya kay Ming. Alam ni Ming na ito ang regalo ng pagtanggap sa kanya bilang disciple at muli siyang nagpasalamat. Sinabi ng pinuno na bagaman tinanggap na niya si Ming bilang disciple ay hindi muna ito dapat ipagsabi hanggang sa makapasok siya sa Longevity Realm.
Sumagot si Ming na nauunawaan niya at pagkatapos ay pinaalis na siya ng pinuno at sinabing magpatuloy lamang siya sa kanyang normal na gawain sa Star Cloud Sect. Paglabas ni Ming ng Star Cloud Mansion ay direkta siyang bumalik sa kanyang tirahan kung saan naghihintay na si Mo Yi daw na kanina pa nababahala. Hindi nang ahas si Mo Yi daw na pumasok sa Star Cloud Mansion kaya nang makita niya si Ming ay agad niyang tinanong kung may natanggap itong gantimpala mula sa pinuno. Alam ni Ming na hindi niya ito maililihim kaya sinabi niya ang totoo. Nagulat si Mo Yi daw at sinabing kung gayon ay may tunay na pagkakataon si Ming na maging manugang. Ngunit malungkot na ngumiti si Ming at sinabing tila hindi siya gusto ng dalaga kaya imposible itong mangyari. May masamang ngiti na sinabi ni Mo Yi daw na sa pagitan ng lalaki at babae ay kung walang away ay mas mahirap magkaroon ng pag-asa at kung sila ay masigla ay mas malaki ang tsansa. Hindi na ipinagpatuloy ni Ming ang paksa na ito at tinanong na lamang kung ano ang susunod na hakbang ngayong nakapasok na siya sa Star Cloud Mansion at 2 na sa 3 kondisyon ang kanyang natupad at kung dapat na ba siyang magsimulang lumapit sa dalaga. Umiling si Mo Yi daw at sinabing huwag munang magmadali at ang mahalaga ay manatili siyang matatag sa Star Cloud Sect at unahin ang pagiging 5-star disciple, tiyak na susubukan siya ng pinuno sa mga susunod na araw. Nang tanungin ni Ming kung pinaghihinalaan ba siya nito bilang espiya ay ipinaliwanag ni Mo Yi daw na ang Star Cloud Sect ay isang napakalaking puwersa at bilang pinuno ay hindi ito maaaring basta na lamang tumanggap ng disciple ng walang pag-iingat. Kapag hayagan na nitong sinabi na si Ming ay kanyang disciple ay saka pa lamang ito tunay na magtitiwala sa kanya ngunit hindi ito problema dahil malinis ang pinagmula ni Ming at walang makikita laban sa kanya. Nangunot ang noo ni Ming at sinabing paano siya magiging malinis gayong may koneksyon siya kay Lady Han at kung malaman ito ng pinuno ay tiyak na mapapahamak siya at maaaring patayin agad. Ngunit sinabi ni Mo Yi daw na hindi ito mangyayari dahil kung siya ang pinuno ay hindi niya papatayin si Ming kundi gagawin itong kanyang kakampi na siyang tunay na paraan ng isang makapangyarihang tao. Matapos ang kanilang pag-uusap ay naupo si Ming upang mag-isip at sinabi ni Mo Yi daw na bibili lamang siya ng pagkain at mabilis na umalis. Makalipas ang kalahating oras ay dumating siya sa isang ordinaryong courtyard na may nakapaligid na mahigpit na restriction upang hindi makalabas ang tunog at imahe. Sa loob ng isang silid sa courtyard ay naroroon sina Di Xiong at Han Jiuyin at kasama rin nila ang 3 iba pang tao na may malabong mukha na hindi makilala kung sino. Paglapit ni Mo Yi daw ay agad siyang lumuhad at sinabing tinanggap nga ni Nangongji si Ming bilang disciple ngunit sinusubukan pa rin siya nito. Tumango si Han Jiuyin at sinabing sa sandaling tanggapin na siya nito bilang disciple ay maaari na nilang simulan ang susunod na hakbang ng kanilang plano. Sumagot si Mo Yi daw at walang ibang sinabi at agad na tumalikod at umalis. Pagkaalis niya ay sinabi ni Di Xiong na kung magtagumpay sila sa bagay na ito ay babaguhin nila ang kasaysayan ng sangkatauhan ngunit kung mabigo sila ay wala na silang pag-asa. Nagsalita ang isa sa mga taong may malabong mukha na may mahinahon at matatag na tinig na mas mataas pa ang tindig kaysa kay Di Xiong at sinabing sulit ang lahat ng ito. Sumagot si Di Xiong na umaasa siyang ganoon nga at pagkasabi nito ay naglaho ang lahat na parang hindi kailanman naruroon. Ang pagtanggap sa kanya ng pinuno ng Star Cloud Sect bilang disciple ay hindi nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ni Ming dahil hindi alam ng iba ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang alam lamang nila ay isa siyang 2-star disciple na tumalo kay Yun Feng ng Legendary Academy at sumali sa naturang academy. Kinabukasan ay sinimula ni Ming ang paghahanda upang maging 3-star disciple. Upang maging 3-star disciple ay kailangan niyang matugunan ang 2 kondisyon, una ay ang lakas at pangalawa ay ang kontribusyon at parehong kailangan upang automatikong maging 3-star disciple. Kung ikukumpara sa 2-star disciple ay mas mataas ang treto at posisyon ng 3-star disciple. Upang magkaroon ng kontribusyon ay kailangan niyang tumanggap ng misyon mula sa mission hall at tapusin ito at sa bawat misyong matatapos ay makakatanggap siya ng kaukulang puntos ng kontribusyon. Siyempre kung mas mataas ang kakayahan ay mas maraming puntos ng kontribusyon ang makukuha. Bukod pa rito kung may nagawang malaking kontribusyon ay maaari ring mag-apply para sa puntos. Dahil natalo ni Ming si Yun Feng kahapon at naiahon ang dangal ng Star Cloud Sect ay naisip niyang dapat ituring ito bilang isang malaking kontribusyon. Kaya maaga siyang nagtungo sa Merit Hall na namamahala sa pagsusuri at pagbibigay ng mga kontribusyon. Karaniwan ay ang Merit Hall ang pumupunta sa mga alagad upang suriin ang kanilang mga kontribusyon at bihira ang mga alagad na personal na pumupunta roon upang mag-apply ng puntos.
Si Ming ang unang gumawa nito sa loob ng ilang taon kaya nang dumating siya ay nagulat ang mga elder ng Merit Hall. Sa loob ng malaking bulwagan ay abala ang grupo ng mga elder sa kanilang trabaho na napakabigat ng workload at bihira silang magkaroon ng libreng oras. Nang magsalita si Ming at sinabing nais niyang mag-apply ng kontribusyon ay napatingin sa kanya ang lahat. Ang pag-apply ng puntos ng kontribusyon ay tila isang bagay na hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Isang elder na pinapagod ang mga mata dahil sa pagbabasa ng mga dokumento ang nagtanong kung anong kontribusyon ang kanyang ginawa. Ipinaliwanag ni Ming na kahapon ay si Yunfeng ng Legendary Academy ay nagtayo ng hamon sa harap ng Star Cloud Mansion at walang sinuman sa parehong antas sa Star Cloud Sect ang makatalo sa kanya, ngunit siya ay umakyat at tinalo ito at naiahon ang dangal ng Star Cloud Sect. Dahil dito ay naisip niyang dapat ituring ito bilang isang kontribusyon. Nagulat ang mga elder sa balitang ito at nagtinginan sila sa isa't isa at nagbulungan ng mahina. Pagkatapos ay sinabi ng isang elder na maaari nga itong ituring na kontribusyon, ngunit kailangan pa nilang pag-usapan kung gaano kalaki ang halaga nito at pinabalik si Ming makalipas ang isang buwan para sa kanilang desisyon. Halos mapamura si Ming sa inis dahil ang isang maliit na bagay ay kailangan pang pag-usapan ng isang buwan, ngunit ang mga elder na ito ay may mataas na kakayahan at ang pagsasalita ng masama laban sa kanila ay isang mabigat na kasalanan sa Star Cloud Sect kaya wala siyang nagawa kundi ang umalis na may inis na mukha. Kahit na kailangan niyang maghintay ay naisip niyang hindi naman kailangang manatili sa Star Cloud Sect sa loob ng isang buwan. Dahil isa na rin siyang alagad ng Legendary Academy ay maaari muna siyang pumunta roon upang mag-report at pagkatapos ay isama sina Tang Yuansheng, Su Yuanzhen at Bai Yuanxian upang doon magsanay. Agad niyang ginawa ang kanyang plano at hindi na nagpaalam kay Mo Yidaw at inutusan ng Spacetime Child na dalhin siya sa Legendary Academy. Ang lugar kung saan matatagpuan ang Legendary Academy ay tinatawag na Legendary Continent na isa ring malaking mundo. Ang lawak ng Legendary Continent ay mas maliit pa kaysa sa Tianyuan Continent, ngunit ito ay dating pangunahing bahagi ng Ancestral Source Continent kaya napakataas ng antas ng espiritual na enerhiya at napakasagana ng resources na hindi kayang pantayan ng Tianyuan Continent. Iba sa ibang mga kontinente ay walang ordinaryong tao na naninirahan sa Legendary Continent maliban sa mga nasa Legendary Academy kaya napakahigpit ng seguridad. Pagdating ni Ming ay agad siyang natunto ng isang malakas na kalooban. Agad niyang itinago ang Spacetime Child at nanatiling nakatayo nang hindi gumagalaw. Makalipas ang ilang paghinga ay may puting usok na lumabas mula sa lupa at isang kakaibang matanda na may itim na ulo at itim na mukha, puting balbas at puting kilay ang lumitaw. Tiningnan niya si Ming at nagtanong kung sino ito at bakit ito naparito sa Legendary Continent. Sumagot si Ming na siya ay isang bagong recruit na mag-aaral ng Legendary Academy na nagngangalang Yeming. Nagalit ang matanda at sinabing imposible ito dahil hindi pa panahon ng recruitment ng academy kaya paano siya makakasali. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at isang matinding intensyong pumatay ang lumabas. Nagulat si Ming at alam niyang kailangan niyang magpaliwanag ng mabilis dahil kung hindi ay papatayin siya ng matandang ito. Agad niyang sinabi na si Yunfeng ay nagpunta sa Star Cloud Sect upang magtayo ng hamon at sinabi nitong kung may sinuman sa parehong antas ang makakatalo sa kanya ay maaari itong sumali sa Legendary Academy at siya ay pinalad na manalo. Agad na naglaho ang intensyong pumatay ng matanda at tumawa ito at sinabing siya pala ang sinumpaang kapatid ni Yunfeng at mabuti ito dahil may panibagong henyo na naman ang Legendary Academy. Pinunasan ni Ming ang kanyang malamig na pawis at huminga ng maluwag at magalang na nagtanong kung sino ang matanda at bakit ito naroroon. Nakangiting sinabi ng kakaibang matanda na siya ang Diyos ng lugar na ito at narito na siya mula pa nang itatag ang Legendary Academy. Nagulat si Ming at sinabing napakatagal na nitong nabubuhay at nagtanong kung hindi ba ito tao. Sumagot ang matanda na siyempre hindi at hindi naman bulag si Ming para hindi yun makita. Nakangiting nagtanong si Ming kung saan siya dapat mag-report at sinabi ng matanda na ipinagbigay alam na niya kay Yunfeng at dapat ay malapit na itong dumating. At gaya ng sinabi nito ay may narinig na masayang tinig si Ming na tumatawag sa kanya bilang kuya. Nang lumingon siya ay nakita niyang papalapit si Yunfeng mula sa malayo na may kasamang dalawang tao. Bumaba si Yunfeng at masayang hinawakan ang mga braso ni Ming at sinabing hindi niya inaasahang darating ito ng ganito kabilis. Sumagot si Ming na wala naman siyang ginagawa kaya maaga siyang pumunta. Ipinakilala ni Yunfeng ang 2 taong kasama niya bilang sina Ning Yuan at Wei Baobao na parehong mga alagad ng Andayang Academy.
Magalang na binati ni Ming ang dalawa at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Ye Ming. Ang isang matangkad at payat na binata ay nakangiting nagsalita at nagpakilala bilang si Ning Yuan at sinabing mula ngayon ay magkakapatid na silang lahat kaya hindi na kailangan ng labis na paggalang. Ang isa namang bahagyang mataba ay nagpakilala bilang si Wei Baobao at sinabing kahanga-hanga si Ming dahil natalo niya si Yun Feng. Nagpakumbaba si Ming at sinabing pinalad lamang siya at hindi naman mas mababa sa kanya si Yun Feng. Sinabi ni Yun Feng na huwag na itong magpanggap pa at siya ay naparito upang salubungin ito at inanyayahan ang lahat na pumunta sa Drunken Immortal Pavilion. Ang Drunken Immortal Pavilion ay isang napakakaraniwang pangalan ngunit ang isa sa Legendary Academy ay talagang kakaiba dahil maging ang kakaibang matanda ay nanlaki ang mga mata at tinawag silang mga gastador at nagtanong kung nais ba nilang masira ang kanilang buhay at kung maaari ba siyang sumama. Nagulat si Ming at nagtanong kung talagang napakamahal ng pagkain sa Drunken Immortal Pavilion. Ngumisi si Yun Feng at sinabing hindi lamang mahal kundi napakamahal at 10 taon na siyang hindi nangangahas na kumain doon. Dahil si Ming ay may sapat na pera ay sinabi niyang siya na ang manlilibre. Ngunit nagalit si Yun Feng at sinabing siya ang sumalubong kay Ming kaya siya ang dapat magbayad. Matapos mag-isip si Ming ay sinabing tama ito at dahil nagmamadali itong umalis noong nakaraan ay hindi siya nakapagbigay ng regalo bilang nakatatandang kapatid kaya ngayon ay ibibigay na niya ito at inilabas ang set ng God-slaying sword. Nagulat si Yun Feng sa ganda ng espada at nagtanong kung saan ito nakuha ni Ming at sinabing napakahalaga nito kaya hindi niya ito maaaring tanggapin. Ngunit sinabi ni Ming na ito ay isang walang halagang bagay at kung hindi ito tatanggapin ni Yun Feng ay nangangahulugang hindi siya kinikilala bilang kapatid. Ngumisi si Yun Feng at sinabing kaiyahiyaman ay tatanggapin na niya ito. Pagkatapos ay iniabot ni Ming ang isang storage ring na may lamang 1 trilyong longevity coins na kalalagay lamang niya doon. Noong una ay hindi ito pinansin ni Yun Feng ngunit nang tingnan niya ito ay muntik na siyang mapatalon at nagtanong kung bakit binibigyan siya ni Ming ng ganoon kadaming pera. Ngumisi si Ming at sinabing ang kanyang pera ay 10 ulit na mas marami rito at wala siyang mapaglaanan kaya ipinagkakatiwala niya kay Yun Feng na gastusin ito. Dahil sila ay magkapatid ay dapat silang magsama sa hirap at ginhawa at hiniling niyang huwag itong tanggihan. Ang 1 trilyon para sa isang tulad ni Yun Feng ay hindi napakalaking halaga ngunit hindi rin ito maliit. Ngunit dahil siya ay isang bukas palad na tao ay ngumiti na lamang siya at tinanggap ito at ito mismo ang uri ng pagkatao na nagustuhan ni Ming dahil kung hindi ay hindi sila magiging magkapatid. Sina Ning Yuan ay hindi alam na may 1 trilyon sa loob ng singsing kaya ngumiti lamang sila at hindi nagsalita. Ang kakaibang matanda naman ay tuwang-tuwa dahil sa wakas ay makakakain na siya ng marami. Hindi na nag-report si Ming at sumama na lamang kay Yun Feng at sa iba pa patungo sa nag-iisang restaurant ng Legendary Academy, ang Drunken Immortal Pavilion. Ngunit ang tinatawag na Drunken Immortal Pavilion ay isa lamang sira-sirang gusali na maging ang mga mesa at upuan ay luma na at sa maliit na bulwagan ay walang ni isang waiter at isang malaking dilaw na aso lamang ang natutulog doon. Pagpasok ng kakaibang matanda ay tinawag niya ang matandang si Huang at sinabing magsimula na itong magtrabaho. Mula sa likod ng kurtina ay may isang malaki at matipunong lalaki na lumabas na mukhang isang butcher na kasuot ng lumang katad na damit na puno ng mantsa ng langis at dugo, at kapag lumapit ay may masangsang na amoy na ikinasakal ni Ming. Nagalit ang lalaki at sinabing muli na naman silang kumakain at parang mga gutom na multo kung sila ay pumunta. Nagtaka si Ming dahil karaniwan ay masaya ang mga tao kapag may parokyana ngunit ang taong ito ay tila nagagalit pa. Mas kakaiba pa ay sina Yun Feng at ang iba ay nakangiting sinabing huwag magalit si Lao Huang dahil matagal na silang hindi kumakain dito. Sinabi ng kakaibang matanda na may sapat silang pera ngayon at hinamon si Lao Huang na gawin ang lahat ng kanyang mga putahe. Masamang tiningnan ni Lao Huang ang matanda at sinabing kahit na marami silang pera ay hindi siya magluluto ngunit hindi nagalit ang matanda at sinabi lamang na kung hindi siya magluluto ay nangangahulugang hindi siya tumutupad sa usapan. Agad na nagkabisa ang mga salitang ito at nagmura si Lao Huang at nagtanong kung ano ang gusto nilang kainin. Nakangiting sinabi ng matanda na gawin ang lahat ng 18 putahe at dagdagan ng 2 banga ng alak at sagot ni Lao Huang na sana ay mamatay sila sa sobrang pagkain at umalis siya na puno ng galit. Hindi napigilan ni Ming na magtanong kung bakit napakasungit ni Lao Huang.
Sumagot si Yunfeng na ito pa nga ang mas mabait dahil dati ay nananakit pa ito ng tao at ibinaba ang kanyang tinig upang ipaliwanag na si Lao Huang ay isa sa mga sinaunang mabangis na hayop na si Tao Tai na nagkaroon ng anyong tao. Bagaman may anyong tao ay hindi pa rin nawala ang kanyang kasakiman sa pagkain at nilamon ang lahat ng masasarap na pagkain sa tatlong mundo. Ang lakas ni Tao Tai ay napakataas na kahit ang Heavenly Emperor noon ay wala itong magawa at minsan ay pumasok ito sa tirahan ng Heavenly Emperor at ninakaw ang Divine Beast na 8 Treasures Beast ng Empress at inihaw ito at kinain. Galit na galit ang Heavenly Emperor at gumawa ng isang plano upang mapatira si Tao Tai sa Legendary Academy. Kung anong paraan ang ginamit ay hindi alam ni Yunfeng at ayaw sabihin ng kakaibang matanda na lalong nagpausisa kay Ming. Nang tanungin ni Ming kung bakit Lao Huang ang tawag sa kanya gayong siya ay si Tao Tai ay nagkibit balikat si Yunfeng at sinabing hindi niya alam at sumusunod lamang siya sa tawag ng iba. Suminghal ang kakaibang matanda at ipinaliwanag na ang balahibo ni Tao Tai ay dilaw kaya natural na tinawag siyang Lao Huang. Sinabi ni Yunfeng sa kakaibang matanda na tinawag niyang gulaw na sana ay sabihin nito kung paano napapayag ng Heavenly Emperor si Lao Huang na manatili. Sumagot ang matanda na hindi ito maaaring sabihin dahil papatayin ni Lao Huang ang mga ito at itinuturing niya itong isang malaking kahihiyan na ayaw niyang malaman ng iba. Sinabi ni Yunfeng na kahit hindi sabihin ni Gulao ay may hula na siya dahil kilala si Lao Huang sa pagtupad sa mga pangako at madalas gamitin ni Gulao ang hindi pagtupad sa usapan upang asarin ito. Kaya ang kanyang hula ay ang Heavenly Emperor ay gumamit ng katulad na paraan upang malinlang si Lao Huang at manatili sa lugar na ito.